Eto yung kanina ko pa hinahanap, mga bossing. Yung kay Torre, tsaka kay Medialdea. Oh, naku, pati ito pala si Medialdea, binasahan ng Miranda rights, mga kababayan. Nasaan ba yan? Eto, nalakpasan ko lang. Ano niyo po siya Ayan. Ano, maganda to. Pakinggan niyo ho ito, mga bossing. Oh. papaano niyo po siya naisakay sa aircraft? Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si S. Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, Sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kaya sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. Oh. So, Yan. Biruin nyo ho, mga kababayan, ha? Nag-umpisa, anong oras yun? Mga bandang alas 10, alas 11. Di ba kasama na nila si dating Pangulong Duterte? Umabot pa ng kinagabihan na. Oh. Umabot pa ng kinagabihan na, mga kababayan. So, ganun kahaba yung ibinigay sa kanilang palugit, no? Ganon kahaba yung ibinigay sa kanilang palugit. At eto ho yata, si Boss Chubby, pahara-hara. Talagang ayaw talaga, no? Pinapahaba. So ngayon, ang ginawa po ni General Torre, nag-isip si E.S. Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. di ba? Kasi pinapaalis niya Umalis ka na, tapos na to. Pasok na sa eroplano. Di ba? Ngayon, parang nag-warning si General Torre. Sir, nag-warning na ako, ganito, ganyan. Kailangan na talagang pumasok. Ayaw pa yatang pumayag. Ano? Aarestuhin kita. Hinamon pa yata. Sige, siguro ganun yung sinabi. Binasaan. Ask ko siya for... And I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko Naposasan din pala, mga kababayan. Naposasan din pala. Di ba? na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Biruin nyo, umaga pa lang, magkakasama na sila. Umabot na ng gabi, ayaw pa din nila. Diba? Tapos, ang ending, ayan po yung eroplano na ginamit sa pagkidnap ng tatay ko. Mo, kidnap? May mga pulis? Diba? Saan ka nakakita ng kidnap na pwedeng dalawin? Mga kababayan. Saan ka nakakita ng kidnap ng napakaraming tao doon, no? At naka-televise pa. Sabi ni J. Timblique, baka meron na rin si Bato na warrant, naka-secret ulit. Baka kaya nasa bundok si Tobats, di ba? At ito po si Medialdea din ho, mga kababayan, yung nagsabi na yung parang ang palabas niya is wala doon sa ICC si dating Pangulong Duterte. Mismong maliwanag ho, mga kababayan, sabi, dinala po sa ospital. Parte pala ng protocol ng ICC na dalhin sa ospital para malaman kung ano ang kondisyon ng dating Pangulo. Pahiya ho sila. Nawawala po ang dating Pangulo. Nakikita ko doon sa Facebook, talagang ang dami nag-share. Saan nyo dinala yung Pangulo? Ang liwaliwanag, dinala sa ospital. Kukuhanan kung ano yung kalagayan. So, kumbaga nga, mga bossing, para safe din siya dun sa loob. Tapos post yung mga DDS. Saan nyo dinala? Si Pangulong, si PRRD. Pagkatapos po ng mga ilang oras, ayun, sumalampak na naman po sa mukha nila na nasa ICC po. Meron pang sinabi, di ba? Parang wala daw ho sa list yung pangalan ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Ay, Diyos ko po. Kaya ako, ang pinopost ko na lang, mga kababayan, kumain na po ako, nagkape na po ako,
Oh, hayaan nyo sila dyan, mag-iyakan. Oh, nakapagtrabaho na po ako, kumita na po ako. Kayo po dyan, umiiyak pa din. At eto, meron pang isa. Yung FL daw ho, mga kababayan. Si FL daw po nakadetene. Mga boss, di ba? Yan, kumakawalat din yan no? Naka-hold daw po si First Lady Lisa Marcos. Biruin mo hindi na gumagamit ng common sense itong mga ito. Bakit to? No? Asawa ng presidente ng Pilipinas yan Asawa ng presidente ng Pilipinas yan. Yung naratibo nila, galit si Trump kay Bongbong Marcos. Kasi daw po hinayaan na mapunta sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Yan galit Kung ako si Trump, galit ako dito kay Bongbong Marcos. Tapos nahuli ninyo yung asawa ko. O nahuli ko yung asawa ng Pangulo. Sasabihin ko, i-media nyo lahat yan, no? Ipakita nyo yung First Lady na naka-hold dyan at sangkot doon sa kung ano man yung ini-issue nila. Di ba? Mapapahiya si Bongbong Marcos niyan. Tatalikuran si Bongbong Marcos ng mga supporter niya. Ngayon wala naman tayo nakikitang ganun. Lagi nilang pinapaulit, galit si Trump kay Bongbong Marcos. Nahuli sa US, yung sinasabi nila, yung asawa, ba't hindi man lang ipinalabas? Ano yun? Galit? Ano yun? Yung taong galit, pinagtatakpan yung asawa nung kinamumuhian niya. Mahihilo ka talaga doon sa naratibo ng mga DDS Di ba? Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo. No? Nakikita nyo, di ba? I stand with PRRD. I-type nyo na lang, ilagay nyo sa inyong mga Facebook, I stand with RFID. Matutuwa pa sa inyo yung NLEX tsaka SLEX. Di ba? Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? Or sinasabihan niya siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si E.S. Mijaldea, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PDA 1829. And he dared me. So, I read him his rights. And I asked him to, if he understood his rights. And when he said na-affirm niya, naintindihan niya, sir, you are under arrest for PDA 1829. Halika na, sir. So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik. Nung nakita, pinusasan na din si yung friend ko na chubby Tatayo na ako, pupunta na ako, susunod na ako doon sa aeroplano. Diba? Pupunta na nga ako. Ganyan mga kababayan. Wake and bake, sabi ni Rego Adventure. Paggising sa umaga, mapungay ang mata sa batibot. Sa batibot. Tama ba? Ganun. Pagmulat ng mata, paano ba yan? Paggising sa umaga, mata ay mapungay sa batibot. Sa batibot. Kanta yan sa tundo. Game. Bumalik ulit ako na inilagay ko sa bus. Dala ko ulit ang posas. Sabi ko, sir, ito, kasunod, susundin ko sana sa Attorney Delgray, pero umalis naman na sila. At yung Delgra, di ba? Attorney din ni dating Pangulong Duterte. Mapungay ang mata, laging nakatawa sa batibot. Ganyan ba yan?